niyo ba guys kung paano ginagawa ng paper craft master ito? Akala natin ganun lang kasimple, no? Napakahirap din gawin ito, akala nyo. Base sa pagre-research ko, ay may nalaman din ako. Nakatuon kasi ang aking pansin sa mga gawa niya mula pa nung makilala ko siya. At nang maisip ko, bakit nga ba hindi ko siya pasyalan at nang malaman ko ang kanyang actual na ginagawa? Well, isa na namang master sa kanyang artistic skill ang ating matutunghayan. Abangan natin ang kanyang nakamamanghang intricate details ng kanyang decorative art form. Dahil sa curious ako kung paano niya ito ginagawa, halika, padyakin uli natin ang Quezon City. Nagpe-prepare ako ng mga artworks para dun sa show sa NCCA, yung Katribo. So, nagagawa ako ng mga maliliit na paintings. Kasi gagawa rin ng mga paper cuts. Saka, painting sa kahoy. Oil on wood. Manila ako lumaki. Pero, ang totoo, ang roots namin Batangas. So, ang tatay ko, Taal. Pero, ang pagkakaalam ko, parang lumaki ka rin sa Valenzuela. Valenzuela, ang tawag ko doon, yun ang hometown ko. Doon ka ba nag-aaral? Doon ako nag-aaral. Sa college? Hindi, mula elementary. Yung Valenzuela nun, parang rural pa talaga, probinsya pa. Nung lumaki ako doon, pa siya, palayan yung mga gilid. Tapos yung kalye, hindi pa simentado. Ang bahay ko konti lang. So, malayo sa Valenzuela ngayon. Kasi yung Valenzuela ngayon, industrialized na. Nung araw, hindi. So, parang ko yun, na-miss ko yung ngayon kasi parang iba ang iba ang kabataan nung araw. Parang na-experience ko yung tumakbo sa bukid. Na-experience ko na manghuli ng mga tutubi, ganyan. Ganong klaseng laro. Yung mga laro ng mga batang Pinoy na hindi na naranasan ng mga anak ko. Yung bunso ko nga meron siyang wish na hindi ko pa matupad-tupad. Alam mo pa Daddy, gusto kong makakita ng firefly. Alitapta. Malas ako. Nadala ko na siya sa Tanay, nadala ko siya sa Sagana. Wala pa rin kaming matsiyambuhang alitaptap. So, baka mapayuhan mo ako sa kudama rin yung bata. Kasi parang sa kanya yun Di ba nakikita niya lang sa video yung fireflies. Parang mystical. So, ang feeling ko yun ang na-miss ng mga kabataan ngayon. Kaya mapapansin mo minsan sa art ko, yung mga ganun. Meron akong mga subjects na ganun. Yung mga bata sa yung kalikasan. Kaya masaya. UP College of Fine Arts, major in visual communication. So, anong nag-udyok sa'yo para kunin yung kurso na yun? Gusto ko talaga yung finance. Kaya lang, ang problema namin nung araw, mahirap yung pamilya. So, yung mga chewin ko, mga kamag-anak namin, sinasabi, bakit magka-fine arts ka? Gamit pa lang, mukhang wala ka ng pambili. So, nilaban ng ng mother ko na ma-pursue ko yung fine arts. Tapos, take pa ng exam doon sa UP College of Fine Arts. Pero wala na akong tinig na iba. Kasi kung hindi ako makakapasa doon, baka hindi ako makakapagtuloy sa college Kasi yung kasunod, parang hindi namin afford. Pero gusto ko talaga yung fine arts. Kaya lang, nag-major ako sa advertising. Kaya for a long time, nasa corporate ako Wala ako dito sa pure na fine arts na business. Kasi hindi ko alam kung paano nabubuhay yung mga artists. Totoo yan. Kahit na nung mga huling araw, medyo
may edad na ako, tapos lumipat na ako sa Pure Finance. Kino-complain ko. Pag nagkukwentaan kami ng mga prof ko dati, sabi ko, tinuruan mo ako maging magaling pero hindi mo ako tinuruan mabuhay. Kasi iba yun di ba? Iba yun Pagka ang dami pa palang kailangang bagay para ma-survive ka, di ba? Hindi lang skillful, hindi lang. Kailangan magkaroon ka ng brand, kailangan ma-identify mo, ma-differentiate mo yung sarili mo sa iba. So medyo matagal yung proseso. So, totoo yan. Kasi nga, dahil hindi ko alam kung wala ako exposure, hindi ko alam kung paano nabubuhay yung mga artist. Wala naman sa akin may kilala. So, mahina yung loob ko nun para i-pursue yung pagiging. Kaya nag-advertising ako. Kasi ang feeling ko, pag nag-advertising, may trabaho agad. Ang nangyari naman sa akin, napunta ako sa client side. Hindi ako napunta sa ahensya. So, nagiging katrabaho ko yung mga ahensya nung araw. So, pa kasi dati yun, mga advertising agencies. Ang creatives dati nasa labas Pero, yun nga. Parang wala doon yung puso ko Parang gusto ko talaga yung yung pure na fine arts, yun yung gusto ko talaga. Gusto ko magpinta. Kaya yun yung pinorso mo, So, yun yung, kahit na nagtatrabaho ko sa advertising, sumasali ako sa mga competition. Nung bata-bata pa ako, yung mga Metrobank, yung mga ASEAN Art Awards, mga ganyan. Philip Morris pa yung tawag nila nung araw. Pero, naman, napunta naman ako doon dahan-dahan. Pero mahirap yung transition kasi sabi nga nila sa akin nun, pag lumipat ka from working to pagiging yung solong artist, parang entrepreneur, may chance kang magutom. Totoo naman yun kasi wala kang kliyente, di ba? So, mas lalo na yung pinili ko pa yung paper cut. Ang isang problema sa paper cut, hindi pa siya, nung araw, hindi pa masyadong, yan, as art form Parang ang tingin nila, craft. Tama. Diba? So, paano? Yung mga unang mga pyesa ko na paper cuts, ang totoo, hirap na hirap ako na ibenta sa kapresyohan. Kasi nga, paper cut. So, wala namang magsiseryoso nung araw sa paper cut. Pero may alam ka bang ibang gumagawa ng paper cuts dito? Maraming paper cutters, kulang lang sa exposure. Yung iba medyo na rin sila, successful sila. Yung mga ibang galing sa Paper Cutters Guild, okay na rin sila. Naimbita nga sila para mag-conduct ng mga workshops. Yun. Iba-iba. So, natutuwa naman ako merong mga ganon. Kaya, sabi ko nga, pasasaan pa yan at diba? Magiging rin yan. Makikilala rin. Makikilala rin. Saka, ang ko sa Paper Cutters Guild, yung innovation. Kasi kung susundin lang natin yung yung traditional na paper cut tulad nung pabalat, yung yan, pastillas de leche, okay yun, masarap ilaban yun. Pero syempre, iniisip ko rin kung paano syempre magkakaroon ng kabuhayan. Yung mga paper cutters, hindi naman pwede na mag-focus ka dun sa paggawa ng pastillas wrappers. Kasi ang sabi ko nga, hindi naman pwedeng mas mahal yung pabalat, yung wrapper kaysa sa candy, di ba? Tama. So, anong mangyayari? So, parang maliit yung chance para mabuhay, yung kumita. Ang sabi nga nila, yung trabaho ko sa paper cut, parang trabahong preso daw. Kasi sobrang tagal gawin, saka sobrang hirap. Parang trabahong preso, di ba? Ang sa akin naman, kailangan ganun siya Hindi ako gumagawa ng piyesa na madali lang gawin. Saka hindi din ako gagawa ng piyesa na para madali din kopyahin. Kasi syempre, inaano mo yun na parang magkaroon ka nga ng identity. So, pag naisip nila na gumawa ng paper cut si Sir Bads, parang buwis-buhay to, ayoko nang gayahin. Kaya pag sinasabi nila,
na paano po sir kung merong gustong gumaya niyan? Ang sagot ko by all means, sige na lang. Gayahin niyo na lang para maranasan niyo yung nararanasan ko. Kasi mahirap talaga siya. Saka yung proseso, frame mo siya, na kailangan hindi papasukin ng hangin, kailangan ingatan mo na maapektuhan ng elements kasi ang papel, siya, pliant yun eh. Pag nag-moisture, kikilos. Pagka nabasa, masisira. So, maingat din dapat yung handling. Bago ang paper cut na yan, ano yung mga medium mo? Ano mga una mong Tulad din ng iba, nag-explore ako sa iba't ibang medium. Pero ang proseso talaga nun, nag-umpisa ako sa dry medium, pencil, pastels. Pagkatapos nun, watercolor yung pinakamahirap. Pagkatapos, nag-oil ako agad. So, nagustuhan ko yung oil. Pero natigil ng matagal na panahon yun dahil nang nag-paper cut ako. Kasi yung paper cut talagang siya, umuubos siya ng oras. Pagkatapos nun, nagpinta ako ulit, acrylic ang ginamit ko. Matagal din, marami ako acrylic na wax. Tapos ngayon, bumabalik na ako ulit sa oil. Sa first lab. Kailan mo naramdaman na meron kang talento? Hindi ako ang nakaramdam. Ang nakaramdam yung nanay ko. Alam mo kung bakit? So siya yung parang yung nakakakita sa ginagawa mo. Kasi nung na-realize niya na pinipintahan ko na yung mga pader namin. Ganun. Oo, parang sabi, tigil ka na dyan, tigil ka na. Diba? 2013 siya nag-umpisa. So, pero ang ang kwento niyan is, nung nag-research ako tungkol sa paper cuts, na-realize ko na maraming paper cutters sa iba't ibang parte ng mundo. Sa US, sa Japan, sa Mexico. Yung paper cut natin galing sa Mexico eh. Hindi galing sa, sabihin natin, sa Japan. Kumbaga na nag-originate. Oo. Sa siya nang galing. Kasi yung galleon trade masyado matagal, di ba? Ang route ng galleon, hindi naman Manila-Madrid, Manila-Acapulco. So, Mexico talaga tayo. Kaya meron tayong fiesta, yung mga banderitas, kamukhang-kamukha ng trabaho natin yun. Ngayon, yung tungkol sa Pilipinas, dahil naisip ko, bakit nga wala? So, nag-decide ako na mag-invite ng mga paper cutters sa sa FB group. Ganyan. Ayun. So, hanggang ang dami-dami palang paper cutters, over 600 na members na yung Paper Cutters Guild sa buong bansa yun. Tapos, bago mag-pandemic, we tried to mount a series of shows. Nag-umpisa sa Angono, dire-diretso sa Rizal Province, lahat ng SM. So, dire-diretso yun. So, ngayon, siguro, yun ang upcoming, yun ang inaantay natin kung paano ulit magmamount ng show etong after the pandemic. Pero pag halimbawa may mga kliyente ka, saan mo sila papupuntahin? Dito ba mismo sa Pwede, dito sa Kubo. Sa Valenzuela wala na? Wala. In fact, yung mga piyesa nga, ginather ko sila para mapunta sila dito. Para isang, lang. Pero yung mga sa paper cuts, gagawin ko pa lang yun. Siguro isang show para mag-gather ulit sila. Ito ang gawa nito, kailan to? Ito, bago lang to, last year. Ito yung medyo matagal na, pero ito yung mas expensive ito. Kasi tingnan mo yung detail. Grabe, yung final results ng ginawa ni Kuya Bats habang nagka-cut kanina, yun na yung final results. Ang bilis. Tapos, ang story ng kaya bakit mga butterflies yung ginagawa ko, ang tawag ko talaga sa kanila ay wish granter butterflies. Parang katuwaan lang naman. Parang baga, mayroon bang significance ito sa'yo? Mga butterflies na yun? Kasi di ba ang butterflies parang lagi niya sinasabi na new beginnings, etc. Pero ang origin talaga ng mga wish granter butterflies ko, yung parang yung American Indians. Sabi nila, paniniwala nila, pag nakahuli ka raw ng paru-paro, kunin mo yung paru-paro, tapos pakalan mo, let it go.
Tapos sabi nila, yung butterfly, you make a wish pagka nilet go mo yung butterfly. Sabi nila, Yun, the kaya pala. butterfly on your behalf will intercede. Sasabihin niya sa kay Bathala daw na, oh, bigay mo na yung wish niyan, pinawalan ako eh. So, di ba? So, yung kaya wish granter yung tawag ko sa mga Yun. butterflies. Galing. Meron din ako mga ganito. Ito yung mga gamit ni Kuya Buds na tools para sa kanyang paper cut. So, Iba mga yun ilang siya. piraso yan? Dami yan. Nagko-collect din kasi ako. Tapos pinamimigay ko din sa mga paper cutters. Yan, okay. May mga manilit. Pero dito lang yan na bibili sa Meron. Pilipinas. Meron sa Tatsagayin mo ibang lang. Tatsagayin mo hanapin. Ito. Maliit. Pagka yung para doon sa mga letra, ganito na. Relevant, very relevant question. Kasi alam mo, nagsimula talaga yan na parang ano lang, craft na may tuturing. Kasi parang hobby, etc. Pero ang sa akin, tinanong ko yan dati dun sa isa sa mga head ng Committee on Visual Arts sa NCCA. Sabi niya sa akin, lahat ng mga bagay na nasa isip mo ay pwedeng tools o materials lang. Walang kinaiba dun sa papel. So, ano ba ang meron tayo? Yung papel, saka yung gunting. Kunyari, nag-watercolor ka, anong meron ka? Hindi, watercolor, may brush, saka yung papel. Pag nag-oil ka, yung pintura mo, at saka yung canvas. Diba? So, pare-pareho lang. It doesn't matter, sabi niya, kung ano yung materials na hawak mo. Parang mas relevant na question is, ano yung mensaheng pinaparating mo with the tools or materials that you have? Yun ang mas mahalaga. So, sa konsepto na yun, I think, yung paper cut is really an art form, more than just a craft. It can be craft. Sometimes, kunyari, gawin mo yung mga banderitas mo, ilalaban ko pa ba sa'yo na art form yan? Hindi ko nalalaban sa'yo yan. Kung gusto mo sabihin na crafty yan, okay lang. Pero kung makita mo naman yung mga intricate na paper cuts, katulad ng mga Infinity Dragon, saka yung mga portrait ni Bonifacio, hindi yan pwedeng sabihin crafty eh. Kasi hindi kayang gawin ng kahit sino lang. Diba? It will take you much more skill and time to be able to do that. So, para sa akin, yun lang po. In fact, yung paper cuts, nakapag-exhibit na yun sa Malaysia at saka sa Singapore. At nag-conduct na rin ako ng workshop. In fact, yung pinakamalaking workshop na na-conduct ko ay sa Malaysia. Over 400 participants yun. Wow, Sabi nga nila parang world record. Kasi kinabukasan, nasa dyaryo yan. Kaya lang, di ko maintindihan yung dyaryo kasi Chinese. So, pero na-translate naman for me. Okay naman. May mensahe ka ba sa mga kabayan mo at sa mga taong nagpapahalaga ng mga obra mo? Sa akin, lang. Ang mensahe ko, una, sa mga kapwa ko artist, kahit times are really hard, magpatuloy tayo. Kasi hindi naman nagbabago naman ang panahon eh. So kahit mahirapan tayo, alam ko, magbabago naman yung panahon. So pwede tayong maghintay sa better times para mag-improve yung lifestyle natin. Mag-improve yung situation. Tapos, tungkol naman sa mga taong sumusuporta, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa amin. Kasi ang totoo niyan, yung mga artist, hindi naman nabubuhay para sa sarili ko. Hindi naman kami para sa sarili namin, gagawa ng mga obra para i-please yung sarili. Hindi naman po ganun. Ang totoo niyan, lahat ng ginagawa namin na obra ay para naman sa lahat, para sa inyo, para sa mga sumusuporta, para sa mga na nakaka-appreciate. May papayo ka ba sa mga nag-uumpisa mag paper cut? Sa nag-uumpisa na paper cut, kailangan gumawa na kayo kaagad ng gumawa eh. Kasi para ma-discover nyo yung yung sabi nga nila tatlong bagay, skill, differentiation, saka relevance. Kaya ang payo ko ay gumawa para ma-develop agad yung skill. Okay? Pag na-develop na yung skill, ang susunod doon yung differentiation. Kahit na anong form naman ng sining, kailangan pag nakita yung gawa mo, dapat ma-attribute sa'yo. Dapat makita nila na
ikaw ang may gawa. Hindi nila maiisip na gawa ng iba at ginawa mo. Ngayon, pangalawa is yung, ano nga, yung kailangan na maging relevant yung pyesa mo. Ano bang ibig sabihin? Kailangan, ano, merong nadudulot sa iba. Merong kahalagahan na nabibigay sa iba. Kung anong mang bagay yan, kung pagpapaganda o mensahe o kung ano man. Kasi tulad nga sabi ko kanina, hindi naman yan para sa artist, para sa inyo. Una sa lahat, salamat sa Diyos at gising pa ako ngayong araw na to. At salamat din po sa kay Thundercats Joe para sa pag-feature sa akin at sa kanyang mga kasamahan na dito rin para tumulong. At salamat din po sa lahat na sumusuporta sa atin sa sining. Hindi ko na ma-mention yung mga pangalan niyo, pero alam niyo kung gaano ako ka-thankful dahil hindi niyo ako pinababayaan. Maraming salamat sa inyo lahat.